Noong simula ng Abril 2026, bumagsak ang elektronikong sistema ng pagbabangko ng Rusya. Sa loob ng ilang oras, ang pera lamang ang naging tanging paraan ng pagbabayad para sa kahit ano sa bansa. Hindi ito ginawa ng Ukranya. Hindi ito parusang kanluranin o pag-atake ng hacker. Ang mismong pamahalaan ng Rusya ang nagsikap mag-ayos ng iba pang bagay. Hindi rin ito hiwalay na insidente. Sa loob ng 6 na buwan, bawat malaking desisyon ng Kremlin ay nagbunga ng hindi inaasahang resulta sa loob. May ilan na bumalikwas sa kanila sa larangan ng digmaan. May mga sumabog din sa loob ng Rusya. Hindi ang Ukraine ang tumatalo sa Rusya, ang sarili nito ang tumatalo rito. Para maintindihan ang nangyayari, balikan ng ilang buwan at pakinggan ang ipinangako ni Putin sa mundo. Sa simula ng 2026, malinaw na sinabi ni Putin sa lahat na ito ang magiging taon ng desisyon. Ang Ukraine ayon sa kanya ay sa wakas susuko na. Hindi na mapipigilan ang pagsulong ng Russia. Ang Donbas, rehiyon sa silangang Ukraine na ilang taon nang sinusubukang kontrolin ng Russia ay tuluyan na mababagsak. Wala nang ibang magagawa ang Kyiv kundi makipagnegosasyon ayon sa mga tuntunin ng Moscow. Hindi ito panloob na pahayag. Sinabi ito ni Putin sa publiko para maniwala ang mundo, lalo na ang mga Ruso, na hindi posible ang tagumpay. Isang katiyakan iyon. Higit pa ang ginawa niya. Nagtakda siya ng mga tiyak na takdang petsa. Ang lungsod ng Kostiantynivka sa Ukraine ay kailangang masakop bago mag-25 ng Abril. Ang buong Donbas naman ay kailangan makuha bago matapos ang taong 2026. Mga petsa, lugar, pangalan. Lahat ay napaka-espesipiko. Pero lumabas na ang mga numero. Iba ang kwento nila. Ang mga teritoryong nasasakop ng Rusya kada araw ay bumaba ng 2 katlo sa nakaraang 18 buwan. Sa simula ng 2025, ang mga puwersa ng Rusya ay sumusulong ng pagitan ng 13 at 15 kilometro kwadrado kada araw. Ngayon, mas mababa na sa 6 ang bilang na iyon. Sa buong buwan ng Marso ng 2026, mas marami pang teritoryo ang nawala sa Rusya kaysa sa kanilang nakuha. Ang lugar na ibinalik nila sa Ukraine ay katumbas ng kalahati ng laki ng isla ng Manhattan. Noong unang araw ng Abril, naglabas ng isang mapagdiwang na anunsyo ang Ministry of Defense ng Rusya. Ayon sa kanila, nasakop na nila ang buong rehiyon ng Luhansk sa silangang Ukraine. Ang hindi nabigang diin ng kahit sino ay ang bahagi ng Luhansk na hindi pa kontrolado ng Rusya ay kumakatawan lamang sa 0.2% ng kabuuan. Yon ang kanilang ipinahayag na tagumpay. Ngunit bahagi lang ng kwento ang mga numero sa labanan. Ang halos walang nag-uugnay ay ang 3 desisyon na ginawa ng pamahalaang Ruso nitong mga nakaraang buwan na hindi kaugnay sa harapan. 3 desisyon na nung una ay parang may saysay, pero lahat ay tuluyang pumalpak at bawat isa ay mas katawa-tawa kaysa sa nauna. Simulan natin dito, panurin mo. Ang makinarya ng digmaan ng Rusya ay pinapatakbo ng langis. Palaging ganon ang naging takbo nito. Ang langis ang nagpondo sa mga sundalo, mga misil at mga drone. Kung wala ang kita na yan, hindi uusad ang digmaan. Kaya nang simula ng Ukraine na atakihin ang mga pantalan ng Russia para sa pag-export ng langis sa dagat Baltic, tinamaan ng mga pasilidad ng Ust-Luga at Primorsk ng 5 beses sa loob lang ng 10 araw, kinailangan talagang tumugon ng Moscow. At tumugon nga sila. Ang pangalawang punong ministro ng Russia ay nagpatupad ng isang emergency na hakbang. Ipinagbawal ang lahat ng pag-export ng gasolina mula Russia mula ika-1 ng Abril hanggang ika-31 ng Hulyo. Isa sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo ang nagbawal ng sariling pag-export ng gasolina. Hindi ito ginawa ng Ukraine. Ang gobyerno ng Russia ang gumawa nito dahil naging banta ang pagkasira ng mga daungan sa supply ng panggatong sa loob ng bansa. At hindi maaaring mas masama pa ang timing para sa Moscow. Ang presyo ng langis ay nasa pinakamataas na antas mula nung pandemya na pinalala pa ng pagharang ng Iran sa kipot ng Hormuz, isang mahalagang daanan ng dagat sa gitnang silangan kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng langis sa buong mundo. Dapat malaki ang kinikita ng Rusya ngayon. Imbes na gawang maparalisa ng mga pag-atake ang hindi bababa sa 40% ng kapasidad ng Rusya sa pag-export ng langis. Pinakamalalang pagbawas ng export sa makabagong kasaysayan ng Rusya ayon sa Reuters.
Ang parang para sana sa digmaan ni Putin ay naipit sa mga sirang pantalan sa Baltic at hindi na magamit. Pero hindi lang iyon ang kapalpakang, sila rin ang may gawa. Ang pinaka hindi inaasahang pangyayari sa digmaan ay hindi naganap sa labanan kundi sa loob ng Rusya. Noong Pebrero 2026, nagdesisyon ang pamahalang Ruso na i-block ang Telegram. Mahigit 70 milyong Ruso ang gumagamit ng app bawat buwan at humigit kumulang 65 milyon ang nag-a-access araw-araw. Ginagamit ito ng sundalo sa digmaan para magkoordina ng operasyon. Gamit ito ng gobyerno sa pakikipagkomunika. Ginagamit ito ng gobyerno para impluwensyahan ang opinyon ng publiko bago ang eleksyon sa Setyembre. Pero nakita ng mga serbisyong panseguridad ng Russia ang Telegram bilang isang banta. At sinimulan nilang pahirapan ang pag-access sa app para pilitin ang mga gumagamit na lumipat sa isang kapalit na ginawa at kontrolado mismo ng estado ng Russia na tinatawag na MAX. Hindi pinoprotektahan ng MAX ang mga mensahe ng mga gumagamit. Ibinibigay nito lahat sa security agencies kapag hinihingi nila. At ayon sa mga investigasyon ng mga mamamahayag, kontrolado ito ng pamilya ni Putin. Mabilis ang reaksyon at galing sa di inaasahang lugar. Itinuturing ng mga sundalong Ruso sa labanan na direktang banta sa kanilang komunikasyon ang pagharang. Ang mga pro-digmaang vlogger na siyang pinakatapat na tinig ng pamahalang Ruso sa internet ay hayagang tumutol sa desisyon. Tinawag ng isang mambabatas na Ruso ang mga responsabale ng walang paligoy-ligoy na mga tanga. At para lalong lumala, sinubukan ng pamahalaang Ruso na harangin ang mga kasangkapang ginagamit ng mga tao para malusutan ng harang at magpatuloy pa ring gumamit ng Telegram. Ang mga kasangkapang ito ay gumagana bilang isang virtual na lagusan na nagtatago sa koneksyon ng gumagamit kaya't nagmumukhang parang nag-i-internet siya mula sa ibang bansa. Dito na tuluyang nagkagulo ang lahat. Sabi ng tagapagtatag ng Telegram na si Pavel Durov, ang pag-block sa mga ito ay nagpatigil din sa mga electronic payment system sa bansa. Sa loob ng isang panahon, cash ang naging tanging paraan ng pagbabayad sa malaking bahagi ng Rusya. Ang bansang gumawa ng ilan sa pinakasopistikadong digital na pag-atake sa kasaysayan ay siya ring nagpatumba sa sarili nitong sistemang pinansyal para hadlangan ang paggamit ng isang messaging app. Pag-isipan mo yan sandali. Noong araw na yon, ang pinakamalaking hadlang sa digmaan ng Rusya ay hindi drone ng Ukraine, parusa mula sa kanluran o kakulangan ng sundalo, kundi isang messaging app. Ngayon, huminto ka muna at pag-isipan mo ito. Mahigit 3 taon mong ginamit ang isang sandata laban sa kaaway, ngunit natutunan ng kaaway hindi lang ipagtanggol ang sarili, kundi gawing bilyong dolyar na negosyo ang depensa. Ano ang sinasabi niyo tungkol sa estratehiya mo? Itabi mo ang sagot na yan. Dahil ang pinakamalalim na ironya ng digmaang ito ay paparating pa lang. Sa loob ng mahigit 3 taon, nagpaputok ang Rusya ng mga drone na gawa ng Iran na kilala bilang Shahed laban sa Ukraine halos gabi-gabi. Dandan sa isang bagsakan. Minsan, mahigit 1,000 sa isang atake lang. Simple lang ang layunin, sirain ang infrastruktura ng Ukraine at pahirapan ang mga sibilyan. Ngunit ang hindi sinasadyang epekto ay hindi inasahan ng Moscow. Kinailangan ng Ukraine matutong pabagsakin ang mga drone na ito. Natutunan nila ito sa paggawa ng mga drone na pangharang. Ibig sabihin, drone na ginawa para sirain ibang drone sa ere, kaya magpabagsak ng Shahed sa halagang $2,000. Sa paghahambing, bawat Patriot missile ng Amerika para sa depensang panghimpapawid ay nakakahalaga ng halos $4 na milyong bawat putok. Ngayon, inaatake ng Iran ang mga kapitbahay sa Persian Gulf gamit din ang Shahed drones. Ang Saudi Arabia, UAE at Qatar ay gumagastos ng malaki sa missiles para lang pabagsakin ang murang drones. At hindi makatwiran ang ganung gastos. Kaya, tanino sila lumapit? Sa Ukranya. Lumagda si Zelensky ng mga 10 taong kasunduang pangdepensa kasama ang Saudi Arabia, Qatar at UAE. Mahigit 200 eksperto at bihasang Ukrainyanong drone operator ay kasalukuyang nag-ooperate sa mga bansang ito.
Ang Saudi Aramco, higantang kumpanya ng langis ng Saudi Arabia at isa sa pinakamalaki sa mundo, ay pumila na rin para bumili ng mga sistemang Ukrainyano. Ang sandatang ginamit ng Rusya para takutin ang mga sibilyang Ukrainyano ay hindi sinasadyang lumika ng isang industriya na pag-export ng bilyon-bilyong dolyar para sa bansang tinangka nilang wasakin. Habang nangyayari ito sa labas ng labanan, biglang nagbago rin ang sitwasyon sa harapan sa paraang di inaasahan ni Putin. Mas malayo na ngayon ng 3 beses ang abot ng mga Ukrainian na drone kaysa sa mga rocket ng American HIMARS system, isa sa mga pangunahing kagamitan na ibinigay ng kanluran sa Ukraine. Sinisira ng mga drone ang mga imbakan ng bala, sentro ng utos at mga sistema ng depensa sa impapawid sa teritoryong sinakop ng Russia. Habang nasisira ang mga depensa, mas dumarami ang posibleng pag-atake. Mas maraming linya ng supply ang napuputol. Ayon sa pamahalaang Ukrainyano, nawala ang hanggang 45% ng kakayaan ng Rusya sa paggawa ng mga misil dahil sa direktang pag-atake sa mga pabrika sa loob mismo ng Rusya. Bagamat kinukuwestiyon ng ilang analista ang bilang, malinaw ito ang nagpapakita ng aktwal at dokumentadong pagkasira ng industriya. Target din ang isa sa pinakamalaking pabrika ng elektronikong bahagi para sa armas sa Bryansk. Isang pabrika sa rehiyon ng Samara ang gumagawa ng 30,000 toneladang pampasabog militar kada taon. Sa lupa, ang pag-abante ng Ukraine sa timog ay natpalaya ng higit 400 kilometro kwadrado ng teritoryo. At pinutol nito ang mga ruta ng supply na itinayo ng Rusya para suportahan ang kanilang pag-usad sa silangan. Ang tugon ng Rusya ay magpadala ng mga espesyal na tropa upang pigilan ang sitwasyon. Hindi ito gumana. At bawat tropang ipinadala sa timog ay tropang hindi na nakapagpatuloy ng paglusob sa Donetsk. Bawat bodega na nasira ay isang atakeng hindi na mangyayari. Bawat nasusunog na pantalan ng langis sa Baltiko ay bayad na hindi na makakarating sa gobyernong Ruso. Hindi ito mga hiwalay na pangyayari. Isang buong sistema ito. Gumagana ito, pero may malinaw na palatandaan kung nasaan si Putin ngayon. Karaniwang binabago ang estratehiya kapag hindi gumagana. Kung di na epektibo ang kwento, adalasan ito'y pinag-iisipang muli ng marami. Mas malakas na inulit ito ni Putin. Kapag huminto ka at inobserbahan ang mga ginawa ng Kremlin nitong mga linggo, makikita mong may mas malalim pa kaysa sa simpleng estratehiya. Nagsisimula nang lumitaw ang pagkataranta. Ang pagkataranta ay hindi kapag natatalo ang isang gobyerno sa isang labanan. Ang pagkataranta ay kapag ang isang gobyerno ay nagsisimulang gumawa ng mga desisyong sumasalungat sa kwentong siya rin ang bumuo. Tingnan mo ang mga palatandaan. Sa pagtatapos ng Marso, iginiit ng Rusya na umatras ang Ukraine mula sa buong Donbas sa loob ng 2 buwan. 2 buwan. Para sa rehiyong matagal nang gustong kunin ng Rusya pero mabagal na ang kanilang pag-usad. Kinabukasan, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na dapat nagpasiya si Zelensky kahapon pa. Hindi sa loob ng 2 buwan. Kahapon. Hindi yon kumpiyansa, kundi desperasyong nag-anyong ultimatum. Samantala, sa Russian social media, ang mga military blogger na ilang taon nang nadiriwang sa bawat metrong nasasakop, na yon ay bumaliktad sa gobyerno nila dahil sa pag-block ng Telegram. Hindi dahil sa digmaan, dahil lang sa isang app. Yung antas ng kontrol na sinusubukan ng Kremlin na ipatupad sa impormasyon ay umabot na sa puntong napikon na pati yung mga hayagang sumusuporta sa digmaan. Sa frontline, may mga ulat mula sa Ukraine na nadodokumento ng mas nagbubunyag pang bagay. Ang mga sundalong Ruso na nasisilo ng mga kuyog ng drone sa mga lugar ng labanan ay pinipiling kitilin ang sariling buhay kaysa sumugod pa. Ayon sa pamahalaan Ukrainyano, ang ganitong pangyayari ay naging araw-araw na. Ito ang pinakamakatao at pinakamabangis na muka ng nangyayari sa moral ng mga puwersang Ruso sa labanan. Pag-isipan mo yan. Ang isang hukbong may tiwala sa sarili ay hindi kumikilos ng ganito. Ang isang gobyernong panatag ay hindi gumagawa ng mga imposibleng kahilingan na parang kahapon pa ang deadline. Sinabi ng Ukraine na hindi. At ang dahilan ay simple. Matagal nang tinatangkang sakupin ng Rusya ang Donbas. Pabagal na ang kanilang pag-usad at hindi natugma ang mga numero. Sa Rusya, patuloy na dumarating ang mga utos ng mobilisasyon.
Nilagdaan ng gobernador ng rehiyon ng Ryazan ng isang utos na naguutos sa mga pribadong kumpanya na magtalaga ng mga empleyado para sa serbisyo militar, hindi mga voluntaryo. Sila ay mga lalaking pinilit na italaga. Ang kumpanyang may hanggang 300 empleyado ay dapat magtalaga ng 2. Ang mas malalaking kumpanya, hanggang 5. Dumarami ang mga palatandaan na lalong nagiging mahirap ang pagre-recruit at alam ito ng pamahalaang Ruso. Itinakda na ni Putin ang kanyang mga deadline. Abril, Disyembre. Sabi niya, di kayang lumaban ng Ukraine. Ang hindi inaasahan ng lahat ay ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ng Russia ay ang Russia mismo. Ang ganitong pattern hindi na bago sa kasaysayan. Ganito, bumabagsak ang mga malalaking kapangyarihan. Hindi sila natatalo mula sa labas, kundi kapag nagsisimula silang sirain ang sarili nila mula sa loob habang pilit na nananatiling matatag. Ang nakikita mo ay hindi lang digmaan, kundi prosesong nangyayari ng live. Gusto kong malaman ng opinion mo ngayon. Alin sa mga yan sa tingin mo ang pinakamalaking pagkakamali ng Rusya hanggang ngayon? Ay share ang opinion mo sa komento. Kung nakatulong ang video para maintindihan ang nangyayari, ibahagi ito sa kakilalang sumusubaybay din sa digmaan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magandang pagkakataon ito para mag-subscribe at manatiling updated sa mga nangyayari sa mundo. Hanggang sa susunod na video.